Welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Friday, 25th October 2024. Friday of week 29 in ordinary time. Harden not your hearts today, but listen to the voice of the Lord. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Pagpalang aga po sa lahat. Ngayon po ay 29 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at makisa sa banal na pagdiriwang. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kapwa tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas sa makapaglingkod sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin
ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi nyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagsiyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nakasakdal habang may panahon. Baka kalat ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibalanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung panahon ni Jesus, hanggang sa ngayon, meron pa palang fortune teller na tinatawag. Hindi lang nung panahon ni Jesus hanggang ngayon, meron pa rin mga gento, yung mga manghuhula, pilit na humahanap ng mga senyales kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, susunod na linggo, o kaya sa mga susunod na panahon. Tila nitong mga nagdaang taon, may mga gentong nababalita, nahulaang sasabog ang bulkan, nahulaang magkakaroon ng dilubyo, hinuhulaang magkakaroon ng sakit, dala ng pandemya. Ngunit binababalaan tayo ni Jesus sa mga taong gentong nagbibigay senyales. Pilit na tinitingnan ang hinaharap, ngunit nakalilimutang tingnan ang sa ngayon. Mga minamahal na kapatid, tila ang Diyos ang nakakaalam ng ating hinaharap, ngunit tayo pa rin
ang magdidesisyon at patuloy na kikilos kung ano ang magdidikta sa atin sa hinaharap. Ngunit ano nga ba ang nais iparating ni Jesus sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, na tila binibigyan niya ng paratang ulit ang mga Pariseyo sa kanilang paghuhula. Narinig natin kapag nakita nilang makapalang ulap sa kanluran, sinasabi nilang uulan. Kapag nakita naman nilang umiihip ang hangin sa timog, sinasabi nilang iinit. Ngunit ang hindi nila nakikita ay yung pinakamahalaga sa mismong ngayon dahil kaharap nila ang anak ng Diyos. Nasa harap na mismo nila si Kristo na nagpapahayag ng kaligtasan, na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ngunit ang kanilang isip ay pilit nilang dinidiktahan para sa hinaharap. Ganon din yung paanyaya sa atin, yung pagsusuri sa kamalayan. Nung nasa seminaryo po ako, simula nung first year theology hanggang fourth year theology, tuwing tanghali, meron hong pinapatugtog sa amin. Kasi may mga speaker ho kami sa seminaryo eh. Kapag alas 12 ng tanghali, patutugtugin yung tinatawag na examination of consciousness. Yung pagsusuri sa kamalayan. So may nagsasalita, paano nga ba yung pagsusuri sa kamalayan? So nagsisimula sa katahimikan, papaanyayahan kaming manahimik sumandali, balikan ng kalahating araw kung ano yung mga nangyari. At doon may mga gabay. Doon sa kalahating araw na iyon, sa mga ordinaryo, tao, mga ginawa, paano ba nakikita si Jesus sa mga bawat oras at minuto ng iyong buhay? Baka nagsasalita si Jesus sa pamamagitan ng iyong kapwa. Baka nakikita si Jesus sa iyong mga simpleng ginagawa. Kamusta ka sa kalahating araw na iyon? Ano ang iyong naramdaman? Nalungkot ka ba? Bakit ka nalungkot? Ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos? Masaya ka ba? Ano yung pinagmumulan ng iyong kasiyahan? At yun po yung pamamaraan na tinatawag na examination of consciousness o pagsusuri sa sarili. Baka sa simpleng tao kasing nakaharap natin ngayong araw, ngayong oras, ngayong minuto, baka nangungusap sa atin si Jesus. Sa simpleng ginagawa natin sa ordinaryong araw na ito, baka may sinasabi na si Jesus. Ang problema lang, kapag hindi natin sinuri ang ating sarili, yung mga nangyari sa oras o kalahating araw o sa maghapon, baka hindi na natin napapansin na si Jesus ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa atin sa bawat ginagawa natin. Kaya, baka laging nakatuon ang ating isip sa mga hinaharap at bahagi iyon dahil palagi naman tayo nangangarap kung ano yung mga mangyayari sa ating sarili. Yung mga paghahanda, pagpaplano sa buhay. Pero ang kahalagahan kasi ng araw sa ngayon, sa maghapon, palagi nating suriin, baka nakita na natin si Jesus sa maghapong ito. Kaya yun yung sinasabi niya sa mga Pariseyo at mga Iskriba, mapag-imbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi nyo mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon? Sa simpleng ngayon, sa maghapong ito, baka nandyan si Jesus. Patuloy na nangungusap sa atin. Patuloy na nagsasalita sa atin. Baka hindi natin lang napapansin. Pansinin nyo yung mga katabi nyo. Yung mga katabi nyo ngayon, baka makikita nyo si Jesus sa kanya. Mamaya sa mga makakasalubong nyo at makakausap nyo pa, yung mga salita nila, minsan, yan yung ginagamit ng Diyos upang palakasin ang loob natin. Yung mga ordinaryong tao na nagbibigay pag-asa sa atin, baka nakikiusap dyan si Jesus. Sa paglalakad nyo pag-uwi, baka makasalubong nyo si Jesus sa pamamagitan ng inyong kapwa. Patuloy po nating suriin ang ating sarili, yung mga nangyayari sa ngayon lang ho, baka si Jesus ay pilit na ipag-ugnayan sa atin, pero hindi lang natin napapansin.
Sinabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagpabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masigit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap na walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din natin ngayon sa ating panalangin ang patuloy na kapayapaan sa Israel at sa Gaza, na makamtan nila ang pagkakaisa, pagkakasundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sinasama din natin ngayon sa ating pagdiriwang ang mabilis na paggaling ni Reverend Father Percy. Nawa patuloy siyang paghilumin ng Diyos sa kanyang nararamdaman. Patuloy siyang pabangunin ng Diyos upang patuloy na makapaglingkod at maitaguyod ang kaharian niya dito sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, patuloy natin idulog sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Mga kapatid, gunitain natin ang mga kabutihan at pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa sandaling ito kami walang paring kasama upang ganapin ang pag-alaala sa sakripisyo ng iyong anak. Subalit napabatid mo ang pagnanasa ng aming kalooban na makaniig ka upang makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong salita sa banal na kasulatan, na pagnilayan namin ng iyong kalooban at itinuturo sa amin ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa iyong anak. Gayon din, naririto ang bunga ng kanyang sakripisyo, ang kanyang katawan, ang kabanal-banalang sakramento, si Kristo naming pagsasaluhan bilang tinapay ng buhay at ngayon ay aming sinasamba. Diyos naming Ama, ito ang araw na ang iyong anak at ang aming Panginoong Jesucristo
ay muling nabuhay at nagdulot ng kagalakan sa buong daigdig. Ito ang araw na siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad at ibinigay niya sa kanila ang kapayapaan, kagalakan at bagong pag-asa. Ito ang araw na kumain siyang kasama nila sa dalampasigan at magpakilala siya sa kanila sa pagpira-piraso ng tinapay, kaya kami ay nagpupuri sa iyo. Parangal at papuri sa iyo, O Panginoon. Ama namin, anong dakila ng iyong pag-ibig sa amin. Tuwing kami natitipon, ikaw ay nasa aming piling at patuloy namin nadarama ang iyong mabilis sa pagmamahal. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa mga kaloob mo sa amin sa araw na ito, dahil sa kapayapaang dulot mo, at dahil sa tinapay ng buhay, kaya kami ay nagpupuri sa iyo. Parangal at papuri sa iyo, O Panginoon. Naninirahan kaming malayo sa aming mga kapatid sa pananampalataya, subalit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami ay nagiging kaisa ng buong simbahan. Kami ay nakikibahagi sa kapatiran ng mga banal sa langit, kasama ng mahal na Birheng Maria, ina ng iyong anak, kasama ni San Jose, kaya kami nagpupuri sa iyo. Parangal at papuri sa iyo, O Panginoon. Kasama ng aming Papa Francisco, ng aming Obispo Reynaldo, ng aming Kura Paroko ni Setidoro, at ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Diyos naming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak at ang aming Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao ay dumating upang buhay niya'y ihain para tayo'y sagipin at ang tanay utubusin at lubusan niyang hanguin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Saan mong tugunan ang ating itutugon ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Himlayan ng mga patay at hitnaan mo ng buhay, Panginoon nagtagumpay. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Nabunyi ang mga patay sa dulot mong kaligtasan, Panginoong nagtagumpay. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Kapayapaan kailanman at ilaw na walang hanggan sa yumao iyong bigay. Ang yumao'y liwanagan upang ikay matagpuan. Diyos sa lumikha at sumagip sa aming lahat, patawarin mo ang aming minamahal naming mga pumanaw sa lahat ng mga naging kasalanan nila, upang ang kanilang pinakamimithing makamtan ay mapasa kanila, pakundangan sa panalangin mataimtiman sa iyong kamahalan. Panginoon, nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang maawain para sa mga minamahal nating pumanaw upang sila'y sa kandungan ni Kristo'y humimlay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, isinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Patawarin mo ang mga mahal naming yumao sa mga nagawa nilang kasalanan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Gantimpalaan mo ang mga mahal naming yumao sa nagawa nilang kabutihan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamatin mo ang mga mahal naming yumao ng buhay na walang hanggan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Itulot mo na ang mga mahal naming yumao ay magkasalo ng mga banal sa kalangitan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamitin mo ng kagalingan sa piling mo ang mga minamahal naming yumao, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay naghahari sa mga buhay at mga patay, at maawaing tumutunghay sa iyong mga pinatnunubayan sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Idinadalangin namin ang mga mamumuhay dito sa sanlibutan at ang mga pumanaw na sa kabilang buhay upang pakundangan sa pagdalangin ng mga banal, kahabagan mo at gawaran ng kapatawaran ng mga nagawang pagsuway sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan po ninyo, yakapin at isama sa iyong kaluwalhati ang di nagmamaliw, ang mga minamahal naming pumanaw at ang lahat ng mga yumaong biktima ng aborsyon, kalamidad, pandemya, aksidente,
karahasan at di napapanahong pagpanaw, at gayon din po ang mga kaluluwang walang nakaalala. Liwanagan mo po sila ng iyong kaningningang walang kapantay, at pagkalooban sila ng iyong kapayapaang walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa yumaong ating mahal. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ngayong araw po, October 27, may paanyaya sa atin ng ating Santo Papa Francisco para sa pananalangin sa kapayapaan sa Israel at sa Gaza. Patuloy po tayong mag-alay ng panalangin ngayong araw para sa kapayapaan ng bansang Israel at Gaza. At bilang paanyaya rin sa pananalangin, meron din hong pag-aayuno. So maaari din ho mag-ayuno, mag-fasting, bawasan ng pagkain, tanda ng pag-aalay natin para sa kapayapaan ng bansang Israel at Gaza. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.